Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Senator Manang Amy Marcos. Noong una, ang taas ng tingin ko sa kanya. May tiwala pa ako. Lalo na nung, kailan ba yun? November 8, anniversary ng Yolanda, na galit siya kay Tambaluslos at nagbigay siya ng official statement na doon siya sa mga Duterte. Sinusuportahan niya si PRRD VP Sara. Sabi niya na malaking utang na loob pamilya namin sa Duterte. Ako, napaiyak ako doon nung binabasa ko yung statement niya. So that was before. Ngayon, nag-iba ng ihip ng hangin sa akin. I don't know sa inyo. But sa mga nababasa kong comments, dumarami na ang nadidismaya kay Senator Amy. So, naiipit siya kasi sa dalawang pader. Diyan lang sa gitna, hindi siya marunong pumili. Wala siyang klaro na paninindigan. Okay, may napanood ako na vlog o live stream ni Kaloy Roy. Napag-alaman ko na may affair sa Malacanang, siguro Christmas party or ano. Tapos may ipinablis na family picture. Nandun lahat, yung Marcos family, except si Senator Amy. Kaya ang tanong daw ni Kaloy Roy is, inisnab ba ni Amy ang affair sa Malacanang o talagang hindi siya in-invite ni First Lady Liza? Tingin ko, hindi siya talaga in-invite. Dahil, ako alam ko, matagal na hindi maganda ang relasyon ni Liza Marcos at ni Manang Amy Marcos. So, hindi siya talaga in-invite. Kaya, kung matapos man ang panunungkulan ni PBBM hanggang 2028, I expect na walang power whatsoever si Manang Amy when it comes to running the government. Baliwala yung kapatid niya ang Pangulo. Baliwala yun. Kasi, perception ng karamihan, ang tunay na nagpapatakbo ng gobyerno ay si First Lady. Malala ko tuloy yung vlog ni Captain Dado, Pinoy Survivor. Sabi niya, problema yung kay BBM, takot sa asawa. Ako, takot din ako sa asawa, sabi ni Captain Dado, at least nagsasalita ako. Si BBM sobrang tahimik. Ako, parehas kami ni Captain Dado at BBM. Takot din ako sa asawa. Macho no rin pa. But at least nagsasalita. Pag tinawag ako nga, oh yes ma'am. Oh, di at least nagsasalita. Ano pa ma'am? Yes ma'am. Ano pa? Yes ma'am. Oh, lahat. Nagsasalita. At least, kami ni Captain Dado, mahal namin ang aming mga asawa dahil gusto namin na matiwasay ang buhay ng aming pamilya. Willing kami na, wala lang, para walang away, happy wife is a happy life, di ba? O, ganyan kami ni Captain Dado. But iba sa Pilipinas, hindi naman, 107 million Pilipinos na ba? Tapos ang nagpapatakbo yung First Lady, ay wala na yan. Foul na yan. Hindi naman namin binutuhan ang Liza Araneta Marcos. So, parehas kami ng sentiment ni PMR Baron. Baron po yung pinaka-astig sa mga kadete. Pinaka-highest ranking cadet, 1983. Yan po, si Captain Dado Enrique. Astig. Mga
training niya, karamihan, foreign trained sa US. Grabe. Astig talaga yan. Saludong-saludo ang mga PMEers dyan. Maaga lang lumabas sa serbisyo. Sayang. Yun. Takot sa asawa, macho no rin. So, ito ngayon, wala na si Senator Amy. Nakikita ko I hope I'm wrong, na ginagapang na siya ng karma. Palubog na ang kanyang political career. Lalo na ngayon, mag-re-elect na ba ngayong 2025? Nako. Sa administrasyon, I don't know kung dadalhin siya. Ang masusunod si Lisa. Baka hindi siya madala. Baka dadalhin siya sa ticket ni VP Sara, yung senatoriables. Nako. To me, delikado. Ako, kung yung tatanungin, hindi ko, pag walang gagawing concrete steps, hindi ba magsasalita si Senator Amy starting January? Kasi yun na lang palugit na ibinigay ni Fair Lady Marlica. Dapat magsalita na siya, pumili na siya. Pag wala siyang gagawin, ako, I will campaign against Senator Amy. Hindi pwede yung mamangka ka ng dalawang ilog. Pamilya o bayan. Dalawa lang yan Alam niya na ang kapatid niya kasama sa narco-list ni Pangulong Duterte. Bakit siya nagmakaawa? Bakit siya lumuhod? Naiintindihan ko, mahal niya ang kapatid niya. Bakit hindi siya tumupad sa usapan nila ni PRRD na ayusin mo ang kapatid, turuan mo na umarap ng buhay, na iwasan na yan. Lumalabas, hindi tinupad ni Senator Amy yung usapan nila ni PRRD. Kasi nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy yung sa pulburo. Anong prueba? Yung nangyari sa Marawi bombing at saka yung Lindol. Grabe. Major disaster yun. Nasaan ang Pangulo? Hindi natin mahagilap. Nasaan siya? Yung natutulog, sabi ni Marlica. Nasobrahan sa hit-hit, lango, na tinamad. Dahil ganyan daw ang mga pulboronic. Once nga tinamad, tamad talaga. So, to me, malaking kasalanan ni Senator Amy itong nangyayari sa bansa natin. Kaya kung hindi lang siya nakialam, baka tutuluyan ni PRRD si Bongbong Marcos na nako. Kung tinuloyan siyang na-announce na kasama sa narco-list, mahirapan ang manalo yun. Mabait lang si Tatay Digong, pinagbigyan niya at wala namang nagawa itong si Senator Amy. So, advice kay Manang Senator Amy. Bawal mamangka sa dalawang ilog. Bawal dalawang pader na nag-uumpugan. Taong bayan ito. Yung nagagalit na sa administrasyon. Ito naman ang administrasyon. Manang Amy nasa gitna. Ayaw niyang pumili. Di maiipit siya. Iniitsapwera na siya ng Malacanang. Hindi na siya, wala siyang power. Taong bayan. Nako, Senator Amy, huwag mong hintayin na ang taong bayan tuluyan ng mawala ng tiwala at respeto sa iyo. May pagkakataon ka pa, Senator Amy. Umaasa kami na huwag mong pahiyain yung legacy ng inyong amahan. Napakaganda ang legacy ng Marcos Sr. Papabayaan nyo na ba, Senator Amy, na tuluyang mawawasak yung legacy na yan dahil sa ginagawa ng presidente natin ngayon? Kung talagang mahal mo ang Marcos family, mahal mo ang iyong kapatid, doon ka sa tama. Ano yung tama? Magsalita ka kung ano ang totoo, sabihin mo. At pumanig ka sa katotohanan.
Hindi yung puros na lang deny, puros. Kung biglang lalabas yung pulboronic video, ano ngayon? Kaya unahan nyo na, Senator Amy, bago ilalabas yung pulburon video na yung magsalita na kayo. Ang ganda. Di ba ang counter propaganda ng palasyo is hindi totoo yung narcolis, yung pulboronic video, paninira lang, ganon-ganon. Mga bayarang vloggers ng palasyo. Kung si Senator Amy magsabi, I am sorry. Ala Gloria ba? Nung Hello Garcite, I am sorry. Magsasalita si Senator Amy. I am sorry. Totoo yung pasabog ni Maharlika na kinausap ko si PRRD noon na huwag ibulgar ang kapatid ko na kasama sa narcolis. Pag nagsalita siya, yun na yung katotohanan. Mababawi pa ni Senator Amy ang tiwala ng taong bayan. Dahil pinili niya ang katotohanan ng taong bayan kaysa yung sariling kapatid. Gagawin ba yan ni Senator Amy? Siya lang makakasagot niyan. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana hindi maotso diretso ang political career ni Senator Amy dahil siya na lang ang nag-isang Marcos family na bumubuhay sa legasiya ng Marcos Sr.